Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay at panunood dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issues. Pag-uusapan natin sa vlog na ito, itong si Anjak Rahotatip, itong kasalukuyang CEO at may-ari ng Miss Universe. At kung makikita nyo dito sa pamagat at thumbnail ng ating video is si Anjak Rahotatip ay posibleng gumanti sa Pilipinas para sa Miss Universe 2024 na gaganapin sa Mexico. At bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi doon sa ating mga previous video is nakikita at natalakay natin na sobrang dami ng mga pageant expert, mga vlogs at mga channels at mga pages na nagsasabi na early standout daw itong si Chelsea Manalo. But sa nakikita ko ngayon is sobrang dami na ng mga nakoronahan ng mga Latinas at nakikita ko rin na mga standout rin naman sila at sobrang lakas sa mga dating, and isa rin sa mga factor matatangkad rin itong mga Latinas. Now isa ito sa mga matitinik na makakalaban ni Chelsea Manalo para sa Miss Universe 2024. But meron tayong nababasa sa mga netizen at nagko-comment na ang pinakamatinding makakalaban daw ni Chelsea ay hindi itong mga kandidata at mga kapwa niya competitors doon sa Miss Universe 2024 sa Mexico, kundi itong may-ari ng Miss Universe mismo. Kasi ginawa natin ito ng vlog kasi ito yung ating naging kutob rin na baka lulutuin na naman ng CEO ng Miss Universe Philippines at i-impluwensyahan niya yung maging desisyon ng mga judges at sa kanya pa rin yung final say. Kung makikita nyo nga kung sino sa inyo ang mga nagsusubaybay dito sa kaganapan sa Miss Universe is nakikita nyo doon sa may balita noon na nag-leak na sinasabi nitong si Anjak Rahotatip na ang mga trans daw is pwede daw sumali dito sa Miss Universe pero hindi sila mananalo. So ano ang indication nun? Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig lang sabihin nun is siya pa rin yung may final say at nasa desisyon niya pa rin, nasa impluwensya niya pa rin kung sino yung ipapanalo nila sa Miss Universe. At nakikita rin kasi dito ng mga Pinoy mga kapolitika na parang na-exploit lang or nagagamit lang para sa mga promotion, para sa mga marketing strategy. Kung inyong nakikita, di ba? Yung ating mga pambato kaliwat kanan, yung mga photoshoot at mga interviews at yung mga pictorials, di ba? Sobrang dami, but yung ending pala is kulelat pala yung ating mga pambato. Nangyari na rin ito noong kay Rabia, kay Michelle D. Sobrang dami na mga ganap nila doon sa Miss Universe, but nagamit lang sila, na exploit sila for business promotion. At doon nga sa kahapon is gumawa tayo ng video rin na itong si Miss Atisa Manalo is paborito ng mga Japanese at ng mga cameras doon sa Vietnam, sa Vietnam. At even yung CEO nga is nakipagtawanan pa dito kay Miss Atisa Manalo at parang siya yung paborito ng mga camera doon. But meron tayo rin mga nakikita na comment na sabi daw is wag daw tayo maging overconfident kasi baka at the end of the day uuwi na naman tayong luhaan katulad nitong nangyari kay Michelle dito kay Celeste Cortez at kay Rabia, na kung saan is sa tingin ng mga beauty pageant website, yung mga vloggers is stand out yung atong pambato, but at the end of the day naging kulelat daw. Okay, so ang mga netizen dito is may lesson learned ito para sa ating mga Pilipino na kung saan medyo sobrang maaga pa na makapagsabi. At dito nga sa usapin naman ng Miss Universe is meron tayong kutob na baka lulutuin naman at i-impluwensyahan, or the worst case is dayain na itong maging manalo dito sa Miss Universe. Bakit mga kapolitika at bakit natin ito nasabi? Kasi unang-una, napanood nyo ba yung video ni Clint Bondad habang katabi niya yung si Anjak Rahotatip? Kasi sa palagay natin ito din yung reason bakit nila binili itong Miss Universe, kasi parang anti-Filipino ata itong si sa mga kandidata, anti-Filipino itong si Anjak Rahotatip kasi ayaw nila ng mga Pinoy, and
nasabing doon habang tumatawa siya, katabi niya si Clint Mundad is no more Philippines daw. So ano ang ibig sabihin? Ayaw niya na natatawag yung mga Pinoy, yung mga Filipino candidates doon sa stage para manalo. Yun lang po yun. So doon pa lang is kasi yun ang unang impression niya, kasi siguro naiinggit siya sa Pilipinas kasi sobrang dami na ng crown natin dito sa mga beauty pageant, at gusto nila itong sinawat din, gusto nila na magkaroon sila na mananalo rin sila, and mangyayari lamang yun kung sila na yung may-ari. And in fact nga, doon sa katatapos lang na Miss Universe 2023 is second runner up na itong Thailand doon sa Miss Universe, and baka sa susunod na baka this year is sila na yung mananalo, mo special na hindi pa nila pinakilala yung kanilang magiging representative dito sa Miss Universe 2024. Okay, so ito yung ating kutob at hinala, at hindi lang po yun sa akin nang galing, even though yung mga netizens, diba, sobrang dami ng comment, and in fact hindi nga pumunta itong si Anja Krahotatip dito sa Pilipinas para doon sa coronation ng Miss Universe. Dapat nga dito siya kasi ang Pilipinas is isa sa mga powerhouse, and yung enthusiasm ng mga Pilipino, yung passion para sa mga beauty pageant, sobrang nahuhumaling yung mga Pilipino sa mga beauty pageant. Bakit hindi siya pumunta? Kasi nakikita na yung reaction kasi nung mga Filipino fans doon sa katatapos na Miss Universe 2023, na bash siya ng below the belt, at sobrang dami nga ng mga negative comments and reactions even until now, at yung impression, bad taste na bad shot na itong si Anja Krahotatip dito sa mga Filipino, and ito yung magiging reason kung bakit baka gaganti itong si Anja Krahotatip, kung kaya ito yung titulo or pamagat ng ating pinag-uusapan sa video ito, na baka posibleng gaganti itong si Anja Krahotatip dito sa maging pambato ng Filipino fans, kung kaya nga doon hineld ito sa Latin country para yung mga magiging judges is maybe most of them are Latinas, and alam naman natin yung mga Latinas, some of them are also Asian hater, and karamihan kasi sa kanila ipinapanalo nila yung kanilang mga kadugo lang din yung mga Latinas. Okay, so yun ang maging possibility dito, at hindi siya pumunta dito sa Pilipinas unlike noong 2023 na pumunta siya during nung nanalo si Celeste Cortez, but right now dahil sa mga bashing na natanggap niya nung meron nga siyang pinablock niya yung search option ng kanyang page dito sa Facebook dito sa Pilipinas. So nawala bigla yung search, but ngayon is bumalik na itong search option ni Anja Krahotatip dito sa Pilipinas. At kung ganito lang din naman yung mangyari mga kapolitika, ay much better na lang na wag na lang tayong sumali dito sa Miss Universe kung sakali man na dadayain muli ni Anja Krahotatip itong maging resulta ng Miss Universe. Pero sa palagay ko, kasi itong ating Miss Universe Philippines organization is kinakailangan rin nila itong franchise ng Miss Universe sa kadahilan ng mawawalan rin sila ng trabaho, at kasi ito ay negosyo, so paano sila kikita? So yun lamang po ang bottom line. Kasi nung kay Michelle Marquez D, sobrang dami ng nananawagan na kung saan is ihinto na ng Pilipinas yung pagpapadala ng ating mga pambato doon sa international pageant, especially dito sa Miss Grand at dito sa Miss Universe, kasi nasasayang lang yung effort, at napapagod lang yung ating mga contestant at yung mga Pilipino kakasuporta mo, especially dito sa mga butuhan. Kasi dito sa mga butuhan, di ba, sa may bayad yun, so ang laki-laki ng kinikita nila doon. Nung kay Michelle nga, di ba, ilang hundreds of thousands lang yung binigay, samantala millions of pesos yung kinita nung dahil doon sa pagbutuhan. So na-exploit lang, at inaano lang tayo, ginagamit lang nito tayo ng mga taong ito para sa kanilang marketing strategy, at dapat matuto na rin ang mga Pinoy sa ganitong mga galawan, especially dito sa Miss Universe at dito sa Miss Grand. So mga kapolitika, yun lamang ang ating masasabi dito sa posible, kasi ito yung mga nakikita at nababasa natin sa mga comment ng netizen, kung kaya ginagawa natin ng vlog
kasi ito yung kanilang pulso na baka itong maging resulta ng Miss Universe ay lulutuin na naman. Kayo, ano ang inyong masasabi? Please comment down below. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issues.